Bring in our next guest, baka maputol linya natin, si Comelec spokesperson Attorney Rex Laudianco. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Magandang hapon, attorney. At least ito tunay. Hi, attorney. At least ito tunay na attorney. Tayo nagpapanggap lang. Attorney kayo, tunay kayong attorney. Kami nagpapanggap lang dito eh. Ano ba tingin mo ilalabas sa Supreme Court tungkol dito sa arrest? Teka, baka sumagot si Attorney. Wala, hindi. Oh. Joke lang yan, sir. Joke lang. Joke Sir, lang. teka, let me start off with this. Yung 20 peso per kilo na bigas na unang balak ilunsad nung May 1, I understand has been deferred. Tama ba? To May 13, which is after the elections. So, sir, wala na talaga yun, at least until after the elections. Walang ilalabas na ganong bigas. Opo, tama po. No? Medyo linawin lang po natin. Una po sa lahat, napahintulutan na po ng Comelec ang Department of Agriculture at yung NFA na makapagbenta po ng bigas na direkta, pati na rin po yung pagbibenta nila sa LGU. At nauna na po programa na nahihingi ng pahintulot sa amin, yung murang bigas. Hindi nga lang pa itong 33 or 20 pesos. Ngunit, sabi nga po namin, itong kasunod kasi na mangyayari, papunta sa 20 pesos. Ang magbibenta po ng direkta kasi ay yung mga local government units. Sasagutin po kasi nila yung further subsidy ng maibaba. At doon papasok po kasi yung pangalawang dapat magkaroon ng exemption mula sa Comelec. Okay. Pasok po ito sa social services, pasok po ito sa disbursement ng public funds. At dahil nga po pinigil na ng Comelec ang lahat ng uri ng ayuda, yung may exemption man o wala, mula May 2 hanggang May 12, ay talaga pong maaring maihinto po ito. So kami po humihingi ng pangunawa sa ating mga kababayan na sa 10 araw na natitira po bagong halalan, kailangan po namin gawin ito. Masiguro lamang na yung original na intention nung gagawin ay yun po yung matutupad, hindi para maabuso ng mga kandidato. So, sir, manalinis, sir, zero talaga. Walang ibibentang ganyang bigas between 2 and 12. Tama po. Hindi naman po zero, no? Yung pong nauna na napahintulutan na po namin, hindi naman po kasi social services program ito eh. Ito po yung parte ng food security program. Ito po hindi subsidized eh. Talagang murang bigas lang po ito. Tuloy-tuloy lang po yan. Yung po kasing pinag-uusapan natin ngayon ay may dalawang subsidiya. Opo, yes, ito po yung matitigil po. Opo. Yes, sir. At ito yung mga at ito yung mga local government. Yun yung bawal. Tama po kayo dahil maglalabas po sila ng pera at parte ito ng social services po. So, attorney, yung sinasabi niyong murang bigas, tuloy-tuloy pa rin yun, yung 29 pesos per kilo na. So, pwede pa rin yun. Hindi naman po ito kasi ayuda, hindi po ito yung social services. Kundi parte po talaga ito ng social services program at ang nagbebenta po ito ay kadiwa po. Ayun dati. So, parang linaw yung 20 pesos ang negative na. At least until wala na ngayon. yung 20. Attorney, So, natikman nyo na simula ba? din ngayon kasi, 10 days before election. So, lahat ng ayuda, wala na, no? Hindi na pwede, attorney. Tama po, mariin po namin pinapaalala sa lahat ng ahensya na nakakuha ng exemption. Kahit po exempted yung inyong ayuda program, bawal na po yan ngayon. Kasama yan sa kondisyon namin. Ang natitira na lamang kung papahintulutan natin ay yung hindi ayuda. Halimbawa, emergency medical services. O kaya po yung kailangan ng ipalibing. Alangan naman po pagtagalin pa natin, kailangan nilibing. Yan po yung mga natitira. Ito po ay parang parte ng emergency services, hindi po ayuda. Natikman nyo na ba, attorney, yung bigas? Ako po yung nakakain po ng Hindi NFA naman na bigas po. malaman. Tama po. Dahil si Secretary Chul Aurel, tinikman niya. Kahit walang ulam. Kaso walang ulam. Attorney, pag nag-violate, pwedeng ma-disqualify yung yung halimbawa may candidate na involved, pwedeng ma-disqualify. Ay opo, yung ikadidisqualify nila, may 3 pamamaraan po yan. Una, di ba sabi po namin, pinahintulutan bago mag-May 2. Yung pong pakikialam o pagsali sa distribution, yan po ay isa sa kondisyon. So maaari nila yung kadisqualify yan. At kung gagamitin nga po ito, kung gagamitin para sa parang vote buying, abuse of state resources, panibagong kaso yan. At ikatlo nga po, itong panahon ng pinagbabawal na kapag itinuloy po ng kandidato yung ganyan o kaya pinuwersa nila, yan po ay panibagong kaso rin. Naaring kasong kriminal, may kaso pang disqualification. Attorney, on a different note, dati kasi bawal yung, di ba, yung survey before the elections, a few days. Ngayon pwede na mag-survey. Ang bawal ay yung exit polls. Yung exit polls ang bawal. Hindi naman po. Hindi rin bawal? Po.
Hindi po. Kasi po, ayon po dun sa SWSN Pulse Asia versus Commission on Elections, parte ng malayang pamamahayag po yung ating survey. Yung exit polls naman po, nasa batas din natin. Pinapahintulutan din naman po yan. Pero merong kondisyon. Hindi dapat nag-exit poll sa presinto at sa loob ng paaralan. Doon po sa labas gawin at dapat voluntaryo. Hindi po yung nakikialam tayo doon sa mga ayaw pumayag. Opo. Kumusta yung mga kasong pinailya nyo doon sa yung mga accusations ng vote buying? Meron na bang may na-desisyon na ba kahit ilan, marami-rami yan, mga 200 na yun, Meron na bang any case na na-resolve na? Lampas 100 nga po. Opo, meron pong isa na pong nadesisyonan ng COMELEC, ng ating division, na talagang sinabi natin disqualify yung isang kandidato dahil sa vote buying. Kita nyo naman po, umaaksyon ng COMELEC at mapapansin nyo po dito sa ating mga isinasagawa. Hindi po kami naghihintay ng complainant. COMELEC po ang tumatayo na complainant dito. Tulungan lang po kami makuha yung ebidensya. And by the way, yung binabanggit ko po kanina na na-disqualify po ng COMELEC dahil sa vote buying, ito po yung kandidato para sa House of Representatives ng 2nd District ng Quezon, si Matt Erwin Florido. Anong status ng show cause order nyo kay Camille Villar tungkol sa vote buying? Ay nakatugon na po siya. Ito po yung ine-evaluate ngayon ng Committee on Contrabigay. Yung nangyari kay Governor Garcia, ano bang tingin nyo dyan? Dahil parang very delicate na sinuspend siya during before election, immediately before election. Sa bagay, wala naman kayo kinalaman dyan, ombudsman yan. Pero di ba may rules din tayo dyan na pwede ba talagang isuspend sa height ng campaign during election? Hindi ba yan pinaghihintay muna? Tama po kayo. Ang general rule po, bawal po talaga mag-suspend ngayon ang ating mga elected officials. Ngunit kasama po, actually pwede naman po, basta ihingi ng pahintulot mula sa COMELEC. Ang trabaho naman po ng COMELEC na yung suspension dapat ay either preventive suspension yan o penalty at hindi ginagamit pangharas dahil panahon na ng eleksyon. At may mga exceptions po dyan. Exceptions po dyan na hindi na kailangan ng pahintulot ng COMELEC na pwede na pong ipatupad ay yung mga kaso Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So pagka-corruption, yung issue, graft and corruption po, hindi po yan kinakailangan ng pahintulot ng COMELEC at hindi po pwedeng titigilan natin yan. At yung din pong mga suspension na penalty na na-implement na po bago pa man nag-start yung ating election period, meaning before January 12, tutuloy-tuloy lang po yan, hindi yan titigilan. Isa pa pong halimbawa na hindi kinakailangan ng permission ng COMELEC ay yung administrative yung nature para sa isang local elective official na ang nagsagawa ng imposition ng penalty ay yung pong sanggunian nila. Alam niyo po, bawal yan within the 90 days. So starting po ng February 11, bawal po yan kasi nakikita po ng mga mambabatas natin na ginagamit ito panghaharas sa ating mga local elective officials. Pero attorney, linawin natin, itong nangyari kay Governor Garcia, ito ba ay legal? Ito ba ay dumaan sa inyo? O ito ay katulad ng pinapaliwanag nyo na graft and corruption case? Una po sa lahat, Sec. Ronald, hindi po kami makapagsasabi ng legal dahil wala po sa jurisdiction ng COMELEC. Ikalawa, kung dumaan po sa amin ito, hindi po dahil po ito yung ombudsman. Pero ang pag-usapan po natin, ano ba ang sinasabi ng batas? At ang sinasabi po ng batas, kapag ang dahilan ng suspension ay dahil sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, hindi kinakailangan humingi ng pahintulot sa COMELEC para ito ay ma-implement. Sir, may bawa ng konti. Yung kaso yung reklamo ni Nancy Binay na nahanapan ng election paraphernalia ng kanyang karibal at also brother-in-law na si Luis Campos sa isang barangay hall. What's the rule there? Kasi it is a public building, it is a public structure, and merong campaign paraphernalia ng isang kampo sa loob. Opo, maari po kasi yan na maimbestigahan dahil dun sa punto ng abuse of state resources. Alam niyo po yung abuse of state resources po, yan po yung paggamit ng public property o anumang pag-aari ng pamahalaan ng intensyon ay isulong yung kandidatura at sa pangangampanya. Bawal po yan. Dapat po kung may gagamitin sila, personal po nilang mga gamit. So tinitignan po natin ano po ang kahinatnan nito at alam ko po magiging parte ito ng mga isinasagawang fact-finding investigation. Attorney, meron ba kayong... Yung isang kandidatong na-disqualify, yung sinasabi mo, si Mr. Florida ba yun? Anong process doon? Can he appeal? Tapos, while on appeal, pwede pa ba siyang tuloy-tuloy na tumakbo? Tapos, ano mangyayari pag nanalo siya?
Opo, Ma'am Abby, ganito po ito po yung desisyon lamang ng dibisyon. So meron po siyang 5 araw para umapila by way of motion for reconsideration sa Commission and Bank. At dahil nga po pending ito, malinaw, hindi pa siya final and executory. At dahil doon, pwede pa po magtuloy yung kanyang kandidatura. Pwede pa rin po yan. Pero alam niyo po, sa lahat ng kaso ng disqualification cases, may isang kapangyarihan pong COMELEC. Halimbawa po sa halalan, nangyari na yan. Pwede po kasi kaming mag-suspend ng proclamation kung mabigat ang ebidensya. So ito po ay maaring maganap sa kasong ito. Kaya kung nag-issue po ng suspension ng proclamation, kahit siya pa ang manalo, makakuha ng pinakamaraming boto, ay maaring hindi po siya maproklama. Anong status nitong konsehal sa Pasig na tumatakbo, si Sian? Di ba iniimbestigahan nyo rin yan? Nakasampa na po. Dalawa po actually ang nasampahan na ng formal na petition for disqualification. Yan nga pong kandidato na si Attorney Sia dyan po sa Pasig, sa Long District ng Pasig, at si Governor Onabia po dyan po sa Region 10. COMELEC na po ang nagsampa ng kaso ng disqualification. So ganun din po, ang katulad na sinabi ko, pag may disqualification case ka, nasa kapangyarihan ng COMELEC na mag-issue ng suspension of proclamation. Para nang sa gayon, ikaw makakuha ng pinakamaraming boto, hindi kayo po-proclaim, tuloy po ang paggulong ng kaso. So motu proprio ito ang ginawa nyo rito? Walang nagsampa ng kaso? Tama po. Ang nagsampa po ng kaso para sa COMELEC ay ang Task Force Safe. Tony, pahabol na lang, medyo lalayo ko ng konti. Itong case ni dating Pangulong Duterte, of course, nasa ICC siya ngayon, nakakulong. And I understand that he still, of course, has the right to pursue his candidacy. But what if he wins and then he is convicted by the ICC? If, how does that affect his standing as a winning candidate? Alam niyo po, pumapasok naman po ang bagay nito sa mga panghalalan. Hindi naman po lahat ng conviction ay merong disqualification. Opo. Kaya nga po ang tawag po dyan ay yung accessory penalty of disqualification. Kailangan po merong makita ang COMELEC na merong penalty na gano'n. At sa pagkakataon po ito, hindi po natin alam kung ano pa yung magaganap, kung meron bang ganong parte dyan sa ICC o wala. Ang alam po natin dito sa Pilipinas, pa merong mga batas na pag ikaw ay nakalabag, kasama sa Yes, mga sir. penalty yung accessory penalty of disqualification. Yes, sir. Pero sir, I can imagine the ICC would not care whether or not he is running for public office here. I mean, Wala silang pakialam. I cannot imagine that the ICC, if at all, if ever he's convicted, that the ICC would also order that he be permanently disqualified. That's not within their jurisdiction, I think. So what would happen then? Tama po kayo. Pero tatandaan din po natin, meron pong mga nakakulong na nakatakbo pa rin po at nagpatuloy. Yes, Yan po, alam niyo po kasi ang COMELEC naman po, ang aming kapangyarihan ay hanggang proclamation lang. Kung ikaw ay makapag-out of office, kung ikaw ay makapag-assume ng office, wala na po sa COMELEC yan. Nasa ibang bahagi na po ng ating pamahalaan. Yes, sir. So, in other words, sir, at least as of now, if that happens, kung manalo siya at makonvict siya, walang magagawa ang COMELEC about it. Pero sir, at the same time, can he take an oath of office abroad, in jail? If at all. Siguro po ang pinakamaganda makasagot po niyan ay yung ibang ahensya ng pamahalaan, hindi po COMELEC. Hindi po COMELEC ang nag-administer ng oath of office. Hanggang proclamation lamang po kami. Yes, sir. But what I mean is, are there any rules as far as how or where or when or with whom you can take your oath? Alam niyo po, yung oath of office sa ating pong administrative code, yung pag-as-oath po na yan, kahit sino pong duly authorized na mag-administer ng oath. So kaya nga po meron kayong mga nakikita na nag-oath po sa harapan ng judge, Opo. sa harapan ng mga notary public. Yun po ang sinasaad ng ating administrative code. Kahit notary public? Pero pwede ba siya mag-serve kung ganyang nasa ibang bansa? Allowed ba yun sa atin? Kung manalo siya, can he serve as mayor? Ganito po. Doon lang po siguro, ang sasagutin ko lang po doon po sa punto ng pag-uod. Kung tatanungin po natin kung may kapangyarihan po ang ating mga ambahador na mag-administer ng oath, meron po. Kasama po yan sa kapangyarihan nila. Pero sir, segunda ko lang yung tanong ni Ami. Kung sakali nga po makonvict at siya naman nanalo, would it be a consideration to the COMELEC if he is able to physically serve his office?
Iset Naku, ipagpaumanhin niyo po, yan po kasi gaya ng nabanggit ko kanina, yung oath of office, yung panunumpa, yung assumption to office, yung pagsisimula, labas po yan sa poder ng COMELEC. Ang kapangyarihan po ng COMELEC ay nagtatapos kapag ka nagkaroon na ng proklamasyon. Kaya nga po kung titignan ninyo, nag-issue po kami ng suspension of proclamation nang sa ganon, yung may mga pending na kaso, magtuloy-tuloy na nasa jurisdiction ng COMELEC ang pagdinig dito. Okay. Okay, sir. We understand. Okay. Yes, sir. Maraming salamat for joining us in Storycon, sir. COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudianco. Maraming salamat, Maraming salamat spokesperson. Thank you po. Thank you, Attorney.